Po mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel lang niya pong lingkod. So today is January 12, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may Grace Eatery sa may Pisamura po yan, Barangay 15, Poblacion, Caloocan. At dadalhin po natin yan sa may High Precision Diagnostic sa may Fishermore po yan, banda Malabon. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, content po natin ni Kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private, yan ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatukulan. At ang pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatukulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. Diyos ko, sana po ito. Makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan habang tayo papunta doon sa ating pick-up area. Ang tinig ni Dr. Teresito Pacolcol, Director ng VMOX Super Radio. Niyanig ng magnitude 4.5 na lindol ang bayan ng Maragusan, Davao de Oro, kaninang 1:28 ng madaling araw. Ayon po sa VMOX, may lalim na 7 kilometro. Ang lindol at tectonic po ang pinagmulan. Naramdaman ang intensity 3 sa Maragusan at sa Mati City sa Davao Oriental. Intensity 2 naman sa Tarragona, Davao Oriental, habang intensity 1 sa Compostela, Davao de Oro. Dapat higpitan ang pamahalaan ng panuntunan sa pag-angkat ng bigas para bumaba ang presyo nito. Ayon kay Jason Kainglet, Executive Director ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, bumaba ng mahigit sa 50% ang presyo ng bigas sa pandaigdigang pamilihan, ngunit hindi ito ramdam sa Pilipinas. Kaya kahit focus over-indicate natin sa mga price retailers, hindi naman napapatunayan nag-profiteering sila dahil sa pagtaas ng presyo nila natutuwa yung mga bigas na galing sa mga wholesaler or importer. Anya hanggat hindi tinataas ang ipinapataw na taripa sa imported na bigas, ay patuloy ang pagtaas ng presyo nito. Ngayon, binuksan po yung importasyon, at yan actually hindi mo tinataas ko yung taripa sa mga resin. You will see the same problem after this time sa margin. Nataas ang presyo ng palay dahil makalaban pa rin ang mga local traders at local dealers. Idinagdag pa na kay Inglet na dapat imbestigahan din ng gobyerno kung bakit nananatiling mataas ang presyo ng bigas sa mga pamilihan at alamin kung posibleng may nagmamanipula sa presyo nito. Dapat ang una sinisilip ng government agencies, tracking sa bababa ng kusa ng almost dapat 50%. O kahit sabihin mo 20% na lang, hindi po siya nagre-reflect sa local market natin. Yun po dapat muna ang activity ng gobyerno. Sa tingin natin, talagang mayroong pagsasamantala sa gitna. Ang tinig ni Jason Kainglet, Executive Director ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Tututukan ng Department of Agriculture ang magpapatayo ng mga cold storage facility para matiyak ng seguridad ng pagkain o food security ng bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., may ipatatayong mega cold storage facility sa Camarines Sur at lungsod po ng Taguig na maaaring pag-imbakan ng mga produktong pang-agrikultura. Magpapatayo din ng mga food hub sa Clark, yan sa Pampanga, Manolo Portage sa Bukidnon at Pili sa Camarines Sur. Unang inihayag na ilang kooperatiba ng mga magsaka na ang kakulangan ng mga cold storage facility ang dahilan ng pagtaas ng presyo ng mga produktong pang-agrikultura. May nakaambang bawas presyo sa produktong petrolyo at bugas. Ayon sa Department of Energy, 50 sentimo ang maaaring bawas presyo sa kada litro ng diesel, habang 40 sentimo naman ang posibleng itapyas sa presyo ng kada litro ng gasolina. Posible namang umabot sa 25 sentimo ang rollback sa presyo ng bawat litro ng kerosene.
Sinabi naman ng kumpanyang Union Oil na posible ang bawas presyo sa diesel habang walang inaasahang paggalaw sa presyo ng gasolina. Umabot sa 63 ang bilang ng mga kaso naman ng superflu sa bansa noong 2025. Ayon kay Health Assistant Secretary Albert Domingo, lahat ng mga tinamaan ng superflu sa bansa ay gumaling sa sakit at walang naitalang nasawi. Sa ngayon, hinihintay pa ng kagawaran ng datos kung may mga aktibong kaso pa ng superflu sa bansa. Nakita nito'y muling pinawi ng Department of Health ang pangamba ng publiko laban naman sa superflu. Wala mo tayong nakikita na parang dun sa mga influenza-like illness na superflu ang dahilan tapos namatay. Yung mga ibang dahilan kasi ng influenza-like illness, ang pinakamalaking dahilan is si influenza A, sumunod si rhinovirus, sumunod si enterovirus, tapos si influenza B, tapos si human parainfluenza virus. Huwag po tayong kabahan, matagal na po natin kilala yung mga yan. Ang sinasabi lang po natin ay maaaring iba-iba ang dahilan ng trangkaso. Tinikbo ni Health Assistant Secretary Albert Domingo, kasabay nito sinabi mo ng DOH na wala ring dapat ikabahala ang sa mga naitatalang influenza-like illness sa bansa na umabot na po sa may 100 at 80,000 kaso noong 2025. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Ayan ay superflu. Kami na hong superflu cases dito po sa ating bansa. Usapang kalusugan po muna tayo mga kapuso. Sa panahon po ngayon, mahalagang mapanatili po natin malusog ang ating mga katawan laban po sa mga sakit. Ang kailangan gawin, maging maingat po tayo, lalo na po sa pagpili po ng mga gamot. Ang paalala po ng Unilab, para ho makatiyak ng daan po yung 4 na marka ng quality alaga. Una, subukat na patunayan. Pangalawa, ayon po sa standards. Pangatlo, sinuring mabuti. At pang-apat, dapat gawang world class po yan. Hindi ho basta-basta paggawa ho ng gamot. Dapat ito'y produkto na masusing pag-aaral at research ng mga scientists at eksperto. Pagdating po sa gamot, boy at kalusugan ang ating pinag-uusapan, tandaan ang 4 na marka ng alaga mula sa alagang Unilab, quality alaga. If symptoms persist, consult your doctor. Oras po natin, 15 minuto makalipas sa alas 7 ng umaga. Radyo na! TV Labanan ng fake news. Dapat totoo. Puno-puno ng bigaya ang ating puso dahil number 1 tayo muli sa Mega Manila. TikTok lang naman yan. Super Radio, DZWB at number 1 FM station. Para Grabe naman ito. 97.1. Salamat sa regalo ito, mga kapuso. Tandaan, hindi lahat ng murang gamot pare-pareho po ang kalidad. Kapag kalusugan po nakataya, dapat maging maingat, mapanurin. Hanggang maaari, alamin, sino ba gumawa ng gamot na bibilihin? Yan ba'y tumaan sa mga quality test para matiyak na ligtas sa mga gamot? Lahat ng yan maasahan mo raw sa right test. Bakit? Dahil gusto mo ng right test, gumaling tayo agad. Kaya pag may kailangan gamot, para hindi mo tayo mapamahal. Pag nagpunta sa butika, magtanong ka agad. May right test ba itong gamot na kailangan mo? If symptoms persist, consult your doctor. Super Balita sa Umaga Nationwide. Report ni Mau de la Cruz proteksyon sa mga online shopper. Pinaigting pa ng DTI. Alamin natin ang balitang yan mula naman kay Mau de la Cruz. Mau, pasok. Pinaiting nagkadi po kami ng trade and industry at DTI ang pagbabantay sa mga online delivery. Matapos dumami ang reklamo tungkol sa maling delivery status ng mga parcel. O narito nakapagpulong ang DTI sa isang courier at logistics company upang talakayin ang mga paraan para maiwasan ang mga problemang tulad ng parcel na pinamarkahang delivered kahit hindi pa natatanggap ng customer at mga parcel na ibinabalik sa seller kahit wala aktual na delivery attempt. Ayon sa DTI, layunin nitong protektahan ang mga mamimili sa ilalim ng Internet Transactions Act sa 2023. Pinapayuhan ang publiko na maging maingat sa mga online shopping at agad magreklamo kung may problema sa delivery. Para sa mga reklamo, maaari pang pag-ugnayan sa DTI E-Commerce Bureau sa ecommerce.dti.gov.ph o tumawag sa telepono na makikita naman sa official Facebook page ng DTI. Aming kapapuso, Mau de la Cruz, GMA Super Radio, DZWB, dapat totoo. Ilang grupo ang plano ba daw magkain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos? Ayon kay Caloocan City 2nd District Representative Edgar Erice, personal siyang kinausap na ilang grupo para isulong ang impeachment complaint laban sa Pangulo dahil umano sa betrayal of public trust. May groups tawag sa akin, pinapakasapan ako daw ako mag-endorse impeachment against President PBS. Sabi ko, hindi ako po pwede dahil sa atin the new rules ng Supreme Court
niya sa Committee on Justice is our pro-Vice President groups. Bukod kay Erice, may iba pang kongresista na naniniwala na may basihan para ipa-impeach ang Pangulo. Sa kabila nito ay walang balak si Erice na i-endorso ang anumang ihahaing impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos. 1.45 trillion insertion, diversion, amendment, napunta sa mga anomalous projects, hindi siya kumibo yung evidence niya. Sabi ko nga, kung 2023 lang, baka napalusutan siya. Pero 2024, 2025, pinirmahan niya. Sabi niya, the-review niya can be considered as an inexcusable gross negligence, which is one of the basis for betrayal of public trust. Sir, if you believe that, bakit hindi nyo na lang po i-endorse yung ipa-file na complaint? Ayong makulayan ko, hindi naman ako Duterte. I would like to maintain my independence. Ang tinig ni Caloocan City 2nd District Representative Edgar Erice. Ginan din na naman ni House Deputy Speaker at La Union 1st District Representative Paulo Ortega ang tila paggamit sa impeachment process bilang political weapon. Sinabi naman isang kongresista na kung itutulak ang impeachment laban sa Pangulo, dapat matiyak ang due process. Should be based on solid grounds. We're talking about multiple violation of the Constitution. It is not mere rhetoric. It should not also be made like a clickbait or propaganda for to create political noise. Ang tinig ni Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adjong. Ipinag-ibig balikat lamang ng Malacanang ang umuugong na pag-aim po ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, ayaw ng Pangulo na magkomento sa mga chismis. Nakatutukan niya ang Pangulo sa trabaho at naniniwala siya na magdedesisyon ang Kongreso batay naman. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media accounts ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ng Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Muling kinilala sa Philippine Heart Association Media Awards ang programang Pinoy MD sa Super Radio DZBB. Natanggap ni Connie Season ang Hall of Fame Award. Ang Pinoy MD sa Super Radio DZBB naman ang pinarakalan sa program. Tinanggap naman ni Makay Quadra ang parangal para sa Behind the Scene category. Maraming salamat po sa pagpapahalaga sa aming serbisyo, mga kapuso. Ang iyong mga pinagkakatiwalaan sa pagbabalita, Orly Trinidad, Nelo del Prado, Joel Reyes Sabel at Rowena Salvacion. Tutok na sa Super Radio DZBB at WETV. Ang GMA Integrated News. Sinisigurado ang mabilis na pag-aatid ng headlines, breaking news at mga special coverage sa pamagitan ng ating Super Radio stations nationwide. Mas malaking misyon, mas malawak na paglilingkod sa bayan. Salang-galang pong namimiyak na maging bahagi ng pinakamalaki at pinagkakatiwalaan news organization sa bansa. Ito ang GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino. Ito ang Super Balita sa Umaga, nationwide. Dagdag na daily minimum wage para sa mga manggagawa sa Northern Mindanao nakatakda ng ipatupad simula ngayong buwan. Alamin natin ang balita yung mula kay James Paulo Yap ng GMA Regional TV. James, pasok! Morning! Sa ikalabing-anim ng Enero, uumpisa na ang pagpapatupad ng dalawang grant at dagdag karawang sahod ng mga minimum wage earners sa pribadong sektor sa Northern Mindanao. Alinsunod ito sa Wage Board Order No. 24 ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board, Region 10, sa 39 pesos na aumento sa sahod sa Northern Mindanao, unang ipapatupad ang 25 pesos na wage increase. Kaya mula sa 461 pesos ay magiging 486 pesos na ang minimum wage Nasa loob sa mismo. mga lugar Ay, ito pala. na nakailalim ng wage category 1 tulad ng Cagayan de Oro City, Iligan City, Malaybalay City at mga bayan ng Tagulwan, Villanueva, Bataan, Upol, Maramag, Quezon, Manila Portage at Tugarin. Ang mga lugar o ang minimum wage 1884. earners sa Dating GPWA Engineer Henry Alcantara
So, na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muling ingat. God bless. Paalam po muna pansamantala. Tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna pansamantala. This is Jam, the Filipino channel pa rin. Ang inyong pong lingkod. Paalam po.